Okay mga kababayan, Chris Ulo po, nagbabalik. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong dalawang bantog, dalawang viral trending ho lagi. Pero although viral sila sa mainstream media at social media, hindi sila trending sa survey. Hindi na ho makita mga pangalan nito mga kababayan. Kinakailangan ho yatang maghukay pa hanggang 100 feet para makita mga pangalan nito. Oo. Ang unang viral trending, ipakilala ho natin, ito hong babaeng ito na tumatakbo bilang senadora. Ha? At congresswoman din ho ito eh. Ewan ko, di ko nga naramdaman. Walang iba mga kababayan, anak ho ng mag-asawang subdivision at itong babaeng ito ay pinaglihi sa subdivision. Walang iba ho mga kababayan kundi ho si Camille Villar. Palakpakan natin. Palakpakan natin gamit ang paa. Isa pa mga kababayan, pinakikilala ko sa inyo, pag-usapan viral trending ho, mga kababayan din ha, mainstream media, social media, pero hindi ho siya viral trending sa survey. Pakilala natin ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, also known as Amy Duterte, Amy Mangusin. At sabi ng iba sa Facebook, pwede rin daw Amy Lacson ito. Palakpakan natin mga kababayan, si Senadora, natatakbo ulit pagiging senador ngayon. Senador Amy, nakapunga, kamukha ni Francis Leo Marcos. Walang iba, Amy Marcos. Palakpakan natin! Ganda naman introduction nyo sa akin ha. Baka magreklamo pa kayo. Mga kababayan, mga ka-analyze anak ko. Grabe, teleradyo ha, kayo talaga ha. Radio Servisyo ng ABS-CBN. Amy Marcos at Camille Villar nagmukhang nakakahiya mga kababayan na kung saan sabi daw ay himala na lang ang ikakapanalo nitong dalawang girl na ito. Grabe, may ganun. Himala na lang daw talaga. Sakit naman, no? Ang sakit naman, no? Lalo na kung bilyon-bilyon ang nagastos mo sa halalan ngayon, tapos ganun ang maririnig mo. Himala na lang daw. Naloka na! Apply natin mga kababayan. University, Animo Lasal. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Good morning. Good morning, Alvin and Doris. Yes, how are you? Good to see you again. Okay naman po. July, nice. Mo nga, pa-tilt down mo nga yung laptop mo para hindi putol yung baba mo. Mamaya, ilalabas yung mga ibang soundbites. Patingin nga, Professor. Ayan. Yan! Perfect! Okay na. See? Okay paano na. ganyan napuputol yung baba? Anong basa mo? Naglabas na ng final survey yung SWS Dr. July. Natuwa ka ba dun sa nasa listahan ng mga winning circle? O nadismaya ka? Well, dun sa mga kandidato, yung mga politiko tumatakbo sa Senado, mukhang ora de peligro na para sa kanila. Pasikip na ng pasikipan laban. Habang palapit tayo sa araw ng eleksyon, lalong-lalo na sa Senado. Madagdag ko lang, share, no? Bukod sa nagiging peligro na yung mga ibang tumatakbong senador, yung iba ho napaparanoid na nasisiraan na. Parang hindi na ho alam ang gagawin kasi yung iba nasa alyansa na ni PBBM, nagpapataas pa ng kamay sa kabila. Di ba? Kumbaga paranoid na para hindi ko na alam kung paano ako mananalo. Anong gagawin ko? Hindi ko makita pangalan sa survey. Lalo na siguro pag gising ng umaga nito ng 12 ng Mayo, nakakabakabo sila. Manalo kaya ako. Bilyon-bilyon na gastos ko, hindi ko alam kung paano ko babawiin to.
Rin natin. Senado. Yun nga, kalalabas lang kahapon nung latest sa Pulse Asia, no? Naglabas na rin yata ang yung iba. Mamayang umaga, maglalabas na rin ang WR numero. So mukhang lahat ng major survey firms ay ilalabas na yung kanilang last set of surveys for the midterm elections. So, hindi, yung tanong ko, hindi mo pa sinagot. Nadismaya ka ba o natuwa ka? Yung pala ang tanong eh. Ditinin muna natin. No? Mukhang the more na nakikita natin tong mga survey nito, no, consistent naman do sa previous surveys para dito sa halalan 2025, no. Mukhang lamang pa rin ang administrasyon, no. Mukhang 8 hanggang 9 ang maaring manalo, no, at 3 hanggang 4 na hindi kasama ng administrasyon ng maaring manalo. Tapos mukhang 2 kasapi ng administrasyon na hindi natin malaman kung administrasyon ba sila or opposition. Although mukhang alam naman natin kung saan ay maaring malaglag na rin o natuluyan. Prof, sige, tuloy mo, tapusin mo. So? Okay, ang sa akin, dun sa mga top 6 na consistent, no, mukhang safe na sila. Ang makikita natin hanggang next week ay mukhang mag-uunahan itong mga nasa bottom 6, no? At talagang pipilitin nilang either to maintain their position in the last half of the winning circle or yung iba talaga malalaglag na. No? So whether ako ay natutuwa o hindi, looking at the names, no, I would have preferred other names, but ganyan talaga po ang realidad sa halalan sa Pilipinas sa ngayon. Ang namamayagpag pa rin ay mukhang ang established brands, no, at ang basihan ng pagpili ng mas nakakarami pa rin ay winnability instead of platforms and issues. Kung ikaw magbabasa, ito analysis mo lang naman, subjective po ito laglag na ba si Amy Marcos sa winning circle o may pag-asa pa ba? Very very tight window na kaya pang sumingit? Teka, may ads Ganda yung tanong, no? Help explore the potential of hydrogen around the world. Very revealing itong sitwasyon ni Amy Marcos, no, at pati na rin si Camille Villar, no, kasi this would be a textbook case study on how to lose an election, no, kasi talagang from the very sakit mo beginning, naman magsalita. Textbook case study of how to lose an election. Ang sakit nun. Oo. At mukhang well, it would take a miracle, no, for them to enter the winning circle at the rate things are going, no. So talagang kung makapasok sila sa winning circle despite all the foibles, no, all the mistakes they have committed in their campaigns, magiging textbook case naman to ng how to win an election, di ba? So despite all the odds, no, kasi from the very beginning, no, they have violated the basic principle in election campaigning, no. You begin with a compelling narrative, no, and proper messaging, no, kasi diyan magmumula lahat. Now it's too late in the game for them to make some course adjustment, no, ika nga, no, course correction doon sa kanilang messaging dahil talagang ending na ng labanan, no. So talagang mas lalo pang nakalabo yung nagsimula silang pro-administration tapos biglang kumalas sila. Correct. At hindi rin nakakadagdag yung madalas na pag-absent ni Camille Villar sa slate ng administrasyon. Ayun. Kasi kung totoong kampi siya sa pareho, no, at siya ay parang unity candidate, nakita naman natin sa ibang halalan nung nakaraan, no. Maraming mga guest candidate, no, lalong-lalo na nung panahon ng dating Pangulong Duterte, no, yung kanyang senatorial slate, no,
tatlong senatorial slate, no? Tapos yung isang slate nila, hindi lang 12 ang inendorso. 15 pa yata or 17 yung kanilang endorse. No? So, madali namang gawa ng naratibo kung bakit sila nandun sa parehong slate. No? Pwede nilang sabihin, continuity candidate sila ng unit. Ayan, mga kababayan, putulin na muna po natin. Ayan, maniwanag ayon ho rito sa ina-interview ng teleradyo serbisyo. Himala na lang daw, miracle na lang kung mananalo itong dalawang ito. Itong si Amy Mangusin, Amy Duterte. Marcos, ang gulo kasi. Dami pa. Amy Lacson din daw. Amy Marcos nakamukha rin daw ni Francis Leo Marcos. Himala na lang daw kung mananalo itong si Amy Marcos at itong si Camille Villar dahil sa mga nangyari itong mga nakaraan. Kasi nga naman, paano mananalo ito si Amy Marcos? Una, ayaw ng dilaw, kakamping pula loyalista sa kanya. Ayaw rin ng mga didishit sa kanya. Dahil piling namamangka sa dalawang ilog. Tapos ito namang katwiran naman ng pula loyalista, nagpapa-endorso kay PBBM sa alyansa, pero nakaraan, hindi naman pinagtatanggol si PBBM sa mga ginagawang pagmumura, pang-iinsulto, pambabalahura ng pamilya Duterte sa kanyang kapatid. Tapos, ito pa, may ginagawa pa siyang hearing, nadidiin pa si PBBM, lumalabas. So, kayo naman, after naman ng mga nangyaring yun, nagpapa-endorso naman sa kay VP Inday Sara Duterte. So, kumbaga, wala, isipin mo yun, paano ka gagawa ng mga gandang batas? Paano ka pupokus sa problema ng mamamayang Pilipino kapag senador ka na? Ikaw, gulong-gulo utak mo. Gulong-gulo utak mo ito mo si Camille Villar, paano mananalo to? Tutungtong sa entablado ng pangangampanya. Sabihin, ang pangarap ng mamamayang Pilipino, kailangan may ganitong bahay, ganyan. Kaya pala wala binabanggit na tubig. Kaya naman pala wala binabanggit na tubig, puro bahit lupa lang. Puro magaganda sinasabi. Tapos mismong negosyo nyo ang nagpapahirap sa ibang lungsod dito sa Pilipinas tungkol doon sa negosyo nyo sa tubig sa prime water. Paano ka paniniwalaan ng tao? Kung ano na sinasabi mo, maganda lang sa pandinig sa tenga. Pero reality, mismong negosyo nyo nagpapahirap sa ibang mamamayang Pilipino at sa ibang dako ng lungsod ng Pilipinas. Especially ang Bulacan. Kaya wala na itong mga ito Tama sabi rito himala na lang ang magpapanalo sa inyo. Miracle na lang. Amy Marcos, Camille Villar. Alam niyo na mga kababayan Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Live. Bye-bye po.